ebolusyon ng isang bituin, ang buhay at sining ni Chanda Romero sa makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino. May mga pangalang nananatiling nakaukit hindi lamang dahil sa kanilang kasikatan, kundi dahil sa kanilang naiambag na sining at sa kwento ng kanilang pagbabago bilang alagad ng sining. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Chanda Romero, isang aktres na sumikat noong dekada 70 at 80 na ang karera ay sumasalamin sa isang pambihirang ebolusyon mula sa pagiging isang sexy star hanggang sa pagiging isang respetado at premyadong dramatikong aktres. Ang kanyang paglalakbay ay isang testamento sa talento, determinasyon, at sa kakayahang lampasan ang mga nakakahong pagtingin sa industriya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng mga pelikulang mapangahas at nakapupukaw ng damdamin. Ngunit sa likod ng mga papel na ito ay isang seryosong artista na naghintay lamang ng tamang pagkakataon upang ipakita ang kanyang tunay na lalim at husay. Mula sa mga proyektong nagbigay diin sa kanyang pisikal na anyo, matagumpay niyang tinahak ang landas patungo sa mga mas komplikado at makabuluhang pagganap na umani ng pagkilala mula sa mga kritiko at nagpatibay sa kanyang pwesto bilang isa sa mga pinakamahuhusay na aktres ng kanyang henerasyon. Ang salaysay na ito ay isang pagbabalik tanaw sa buhay at karera ni Chanda Romero, isang pagkilala sa kanyang sining at sa kanyang di matatawarang legasiya sa pelikula at telebisyong Pilipino. Pinagmulan at paghahanap ng sarili, ipinanganak si Chanda Romero noong ika-26 ng Pebrero, 1954 sa Cagayan de Oro. Ang kanyang pinagmulan ay nag-ugat sa mga prominenteng angkan mula sa Visayas. Ang kanyang ama, si Enrique Romero, ay anak ni na Francisco Romero Jr. at Gloria Villanueva ng Negros Oriental. Ang kanyang ina naman, si Remedios Valenzuela, ay mula sa angkan ni na Ramiro Valenzuela at Josefina de la Victoria ng Cebu. Ang impluwensya ng kanilang pamilya ay hindi maikakaila. Ang kanyang lolo sa tuhod na si Francisco Romero Sr. ay nagsilbi bilang alkalde ng Tanyay, Negros Oriental, mula 1909 hanggang 1916. Sa magkabilang panig ng kanyang pamilya, ang kanyang mga ninuno ay mga kilala at tanyag na personalidad sa kani-kanilang larangan na nagpapahiwatig ng isang buhay na may pribilehiyo at inaasahang landas na tatahakin. Gayunpaman, sa kabila ng komportabling buhay na handog ng kanyang pamilya, isang damdamin ng pagkukulang at isang malakas na pagnanais na patunayan ng sarili ang nag-udyok kay Chanda na gumawa ng isang mapangahas na desisyon. Sa edad na 14, isang edad kung saan karamihan ay nasa ilalim pa ng kalinga ng kanilang mga magulang, nilisan niya ang kanilang tahanan sa Cebu at nagtungo sa Maynila. Ayon sa kanya, ang kanyang mga magulang ay mabubuting tao na handang ibigay ang lahat ng kanyang materyal na pangangailangan. Subalit, para sa isang kabataang naghahanap ng sariling pagkakakilanlan, ang materyal na bagay ay hindi sapat. Naramdaman niyang may kulang sa kanyang buhay, isang pangangailangang tumayo sa sariling mga paa at patunayan na kaya niyang maging malaya at independyente. Ang paglalakbay na ito patungong Maynila ay hindi lamang isang pagtakas, kundi isang paghahanap sa kanyang sarili at sa kanyang lugar sa mundo. Mga unang hakbang at pagsubok sa industriya. Pagdating sa Maynila, ang mundo ng show business ang naging kanlungan at hamon para sa batang si Chanda. Ang industriya na sa malayo ay tila kumikinang ay nagpakita ng kanyang magaspang na katotohanan. Ang Tagalog Ilang-Ilang Productions ang nagbigay sa kanya ng unang pagkakataon sa pelikulang Ang Konduktora na pinagbidahan ng yumaong si Rosana Ortiz na gumamit ng screen name na Vilma Santos sa proyektong ito. Subalit, ang simula ay hindi naging madali. Ang mga papel na kanyang natanggap ay maliliit
at kadalasang hindi napapansin. Ang kanyang kinikita ay nasa limampuang piso lamang kada pelikula, isang halagang halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastusin. Ang mga paunang karanasang ito ay sumubok sa kanyang katatagan, ngunit hindi nito pinahina ang kanyang determinasyon. Sa pagnanais na makahanap ng ibang daan patungo sa tagumpay, sinubukan din niya ang larangan ng musika. Nakagawa siya ng 6 na singles sa wikang Bisaya, isang pagtatangkang gamitin ang kanyang regional na pinagmulan upang makalikha ng sariling puwang sa industriya. Ngunit tulad ng kanyang mga unang papel sa pelikula, ang kanyang pagiging mang-aawit ay hindi rin nagbunga ng malawakang kasikatan. Ang mga pagsubok na ito ay nagpatuloy, at sa bawat hamon, lalong tumibay ang kanyang pagnanais na magtagumpay. Ang mga kabiguang ito ang humubog sa kanyang karakter at naghanda sa kanya para sa mas malaking pagkakataon na nag-aabang. Pagsikat sa panahon ng Bomba Films, dumating ang malaking pagkakataon para kay Chanda nang sumikat ang genre ng mga bomba film noong kalagitnaan ng dekada 70. Ito ay isang panahon sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino kung saan namayagpag ang mga pelikulang mapangahas sa tema at paglalarawan, na kadalasang tumatalakay sa mga sensitibong paksa tulad ng sexualidad at mga ipinagbabawal na relasyon. Noong 1975, napasama siya sa pelikulang Mga Uhaw na Bulaklak. Ang proyektong ito ang nagsilbing kanyang pambihirang pagkakataon. Sa pelikulang ito, napansin ng mga producer ang kanyang kakaibang karisma at potensyal. Mula rito, sunod-sunod na ang naging proyekto ni Chanda. Siya ay napahanay sa mga tinaguriang bomba stars ng panahong iyon, isang titulo na may kaakibat na kontrobersya at paghuhusga. Subalit, para kay Chanda, ang pagiging isang bomba star ay hindi isang hangganan, kundi isang simula. Ayon sa kanya, tinanggap niya ang mga papel na ito bilang isang mahalagang hakbang, isang paraan upang makapasok sa industriya at, sa kalaunan, maipakita ang kanyang tunay na talento sa pag-arte. Hindi niya hinayaang ikahon siya ng titulo. Sa halip, ginamit niya ito bilang plataporma upang mas makilala at mabigyan ng mas malalaking oportunidad. Ang kanyang mga pagganap, kahit sa mga pelikulang may temang sexual, ay kadalasang nagpapakita ng isang antas ng pag-arte na higit pa sa inaasahan mula sa genre. Ito ang nagbukod sa kanya sa marami sa kanyang mga kasabayan. Ang paghubog ng isang seryosong aktres, ang pagiging bukas ni Chanda sa mga mapangahas na papel, ang nagbigay daan upang siya ay mapansin ng mga respetadong direktor na nakakita ng potensyal sa likod ng kanyang imahe. Naging paborito siyang artista ni Direk Danny Zialcita, isang kilalang direktor na ang mga pelikula ay nakasentro sa mga komplikadong tema ng mga ipinagbabawal na relasyon, illicit relationships. Ang mga pelikula ni Zialcita ay kilala sa matatalinong dialogo at markadong linya na kalaunan ay tinawag na hugot lines. Sa mga pelikulang ito, nabigyan si Chanda ng pagkakataong magpakita ng mas malalim na emosyon at husay sa pag-arte, na nagpatunay na kaya niyang gampanan ang mga karakter na mayaman sa psikolohikal na dimensyon. Sa panahong ito, nakasama niya sa pelikula ang ilan sa mga pinakamahuhusay na aktres ng kanyang henerasyon, tulad nina Hilda Coronel, Gloria Diaz, Elizabeth Oropesa, at Daria Ramirez. Ang pakikipagsabayan niya sa mga premyadong aktres na ito ay lalong nagpatibay sa kanyang kakayahan at nagpataas ng kanyang kredibilidad sa industriya. Dahil sa kanyang mga ipinamalas na pagganap, unti-unti siyang napansin ng iba pang mahuhusay na direktor, na nagresulta sa pagbibigay sa kanya ng mas mapaghamon at seryosong mga papel. Ang pagkilala mula sa mga kritiko ay hindi nagtagal. Noong 1979, ginawaran siya ng Gawad Urian ng titulong Best Supporting Actress para sa kanyang pagganap sa pelikulang Boy Pena. Ang Gawad Urian, nakilala sa mataas na pamantayan nito
ay isang mahalagang patunay ng kanyang talento. Sinundan ito ng isa pang malaking karangalan noong 1982 nang manalo siya bilang Best Supporting Actress sa FAMAS Awards para sa pelikulang Karma. Ang mga parangal na ito ay hindi lamang tropeyo. Ito ang opisyal na pagkilala ng industriya na si Chanda Romero ay hindi na lamang isang sexy star, kundi isang ganap at seryosong aktres. Pagtibay sa industriya at ikonikong mga papel noong dekada 80. Ang dekada 80 ang naging ginintuang panahon para kay Chanda Romero, kung saan tuluyan niyang pinatibay ang kanyang katayuan bilang isang dekalibreng aktres. Noong 1984, napasama siya sa dalawang ikonikong pelikula na lalong nagpakita ng kanyang husay at versatility. Ang una ay ang Working Girls ng pambansang alagad ng sining na si Ishmael Bernal. Sa pelikulang ito, na isang social commentary sa buhay ng mga kababaihan sa corporate world, ipinakita ni Chanda ang kanyang galing sa comedy at drama na nakipagsabayan sa isang ensemble cast ng mga bigating bituin. Sa parehong taon, gumanap din siya sa isa pang pelikula ni Bernal, Ang Dapat Ka Bang Mahalin? Ang pelikulang ito ay naging isang malaking tagumpay sa takihilya at lalo pang nagpatanyag sa kanya. Ang kanyang mahusay na pagganap sa mga proyektong ito ay nagbigay tuldok sa anumang natitirang pagdududa sa kanyang kakayahan at nagbigay tibay sa kanyang kapit sa industriya. Siya ay lubos na nakilala at sumikat, hindi na lamang bilang isang aktres na may pisikal na karisma, kundi bilang isang artista na may malalim na pangunawa sa kanyang sining. Sa rurok ng kanyang kasikatan, nakatambal niya ang ilan sa mga pinakasikat na leading men ng panahong iyon, kabilang sina Philip Salvador at ang veteranong aktor na si Eddie Garcia. Ang kanyang kakayahang makipagtambal sa sinumang aktor ay nagpatunay sa kanyang flexibility at profesionalismo na lalong nagpaangat sa kanyang estado bilang isang A-list star. Karera sa telebisyon at patuloy na legasya sa paglipas ng panahon. Habang nagbabago ang tanawin ng industriya ng aliwan, matagumpay na lumipat si Chanda Romero mula sa pelikula patungo sa telebisyon. Dito, ipinagpatuloy niya ang pagpapakita ng kanyang walang kupas na talento. Naging bahagi siya ng maraming matatagumpay na drama series, particular sa GMA Network. Kabilang sa kanyang mga kilalang proyekto sa telebisyon ay ang Jezebel, The Half-Sister, at Contessa, kung saan gumanap siya ng iba't ibang papel, mula sa mga mapagmahal na ina hanggang sa mga kontrabidang nag-iwan ng marka sa mga manonood. Ang isa sa kanyang pinakahuling natatanging pagganap ay sa popular na seryeng Prima Donnas na umire mula 2019 hanggang 2021. Sa seryeng ito, gumanap siya bilang si Lady Prima Acosta Claveria, isang papel na muling nagpakita ng kanyang awtoridad at husay sa pag-arte. Ang kanyang patuloy na presensya sa telebisyon ay nagpapatunay na ang kanyang talento ay nananatiling relevanto at hinahanap-hanap ng mga manonood, anuman ang henerasyon. Personal na buhay. Tulad ng maraming personalidad sa showbiz, ang personal na buhay ni Chanda ay naging paksa rin ng interes ng publiko. Sa kanyang mga unang taon sa industriya, nung siya ay nasa kanyang early teenage years, naiuugnay siya sa mestisong aktor at mga awit na si Eddie Mesa. Sa kabila ng mga usaping ito, pinanatili ni Chanda ang isang antas ng pagiging pribado na mas piniling pagtuunan ng pansin ang kanyang profesional na karera kaysa sa mga kontrobersya. Konklusyon, ang testamento ng isang tunay na artista, ang kwento ni Chanda Romero ay higit pa sa isang salaysay ng tagumpay sa showbiz. Ito ay isang kwento ng ebolusyon, katatagan, at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Mula sa isang kabataang naghahanap ng kalayaan, isang ekstra na kumikita ng kakarampot, isang mga awit na hindi sumikat, at isang sexy star na hinusgahan, siya ay naging isang premyado,
respetado, at hinahanga ang aktres. Pinatunayan niya sa lahat na ang talento ay hindi maaaring ikahon ng anumang imahe o titulo. Ang kanyang paglalakbay ay isang inspirasyon hindi lamang para sa mga tagahanga, kundi pati na rin sa mga mas bagong henerasyon ng mga artista na nagnanais mag-iwan ng makabuluhang marka sa industriya. Sa bawat papel na kanyang ginampanan, ipinakita ni Shanda Romero na ang tunay na sining ay matatagpuan sa kakayahang magbago, umunlad, at manatiling tapat sa esensya ng pag-arte. Ang kanyang legasya ay mananatiling buhay sa bawat pelikula at palabas na kanyang pinagningning, isang testamento sa kapangyarihan ng isang tunay na artista.